Hello pong muli mga kababayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, nagbabalik po muli at tayo po'y magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong representative ng Caloocan, si Egay Erese. Isa po itong dilaw, liberal, pero binabanatan po ang Pangulo ng Bansa at tinatawag niya pang mastermind. Mastermind daw po si BBM. Ayon po rito kay Congressman Erese dahil sa mga pinagagawa niya sa ating bansa. Pinalaganap niya ang korupsyon sa mga politiko. Hindi po ba? Pakinggan na po natin panoorin si Erese. Ang may pangunahing may pananagutan sa problemang ito. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos? Ayuda. 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 Higit 8 bilyon para sa mga barangay. 200,000 pesos kada isa sa 42,000 barangays ng bansa. Makatwiran ba ito? Equitable ba ito? Kailangan ba ito? Namomonitor ba kung tama ang paggasta nito? Hindi para itong salapi na isinaboy sa hangin. 50,000 ang populasyon ng isang barangay, makakatanggap ng 200,000. Yung isang barangay, 1,000 lang ang populasyon, makakatanggap ng 200,000. Where is the equitability? 5 scholars to be determined by the barangay. Di ba dapat ang CHED o mga paaralan ang tamang magpatupad nito? Ang mangyayari niyan, ay awayan at tampuhan. Reklamo, kamag-anak lang ni Kapitan ang nabigyan. Tama! 100K. Bahala na kayo kung saan yung gagastusin. Alam naman natin, barangay, pati SK ngayon, may SOP din. Sayang ang salapi ng bayan. Tama! This is patronage politics. Hindi makatwirang programa at walang magiging impact sa pagunlad. Ano ba ang kinakampanya ng Pangulo? Ang pagtaas ng kanyang trust rating o ang pagunlad ng bansa? Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng AIX tupad. Nakatanggap ng 5,000, ilang araw lang, ubus na. Ano gagawin? Tama. Nga uli. Tama, nga. Pag dumaan sa barangay ang 5,000, nako, 2,500 na lang ang may bibigay sa tao. Correct. Pag matakaw yung barangay captain, 1,500 na lang. Correct. Diyan sa amin sa Caloocan, 1,500 na lang ang binibigay. 5,000 ang pinipirmahan. Party list daw ang nagbibigay. Masiba. Ito po ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Isang pamahalaan na walang malinaw na direksyon. Isang pamahalaan na walang sapat at matapat na solusyon sa pinakamabibigat na problema ng bayan. Isang pamahalaan na tila naubusan na ng vision para sa kinabukasan. Tama. Isang pamahalaan na halos hindi na makapagbigay ng pag-asa sa sambayanang Pilipino. Can we say that what is happening to our country today is the consequence of a failed presidency? Sa aking mahabang karanasan sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor, may isang prinsipyong hindi matatawaran. The buck stops with the leader. Hindi natin mahanap ang kalinawan at solusyon kung patuloy tayong magbubulag-bulagan sa tunay na nangyari sa halos 4 na taon ng Administrasyong Marcos. Hindi natin mariresolba ang krisis na ito kung patuloy nating itatanggi kung paano ninakaw, nilustay at pinagsamantalaan ang higit sa ₱1 ng pondo ng bayan ng mga nasa pinakamatataas na antas ng kapangyarihan. Kaya hanggang ngayon, kababago-bago ang naratibo. Iba-iba ang palusot, iba-iba ang itinuturo. May ICI investigation, may ombudsman, may panukalang independent People's Commission, may Senate Blue Ribbon Report na pinag-aawayan pa hanggang ngayon sa Senado. Ngunit ang malinaw, ito ay cover-up. Cover-ups
will require a series of cover-ups. At habang nalulunod tayo sa palusot, kasinungalingan at pagtatakip, lalong mababaon sa kumunoy ng kahirapan ng ating bayan. At sa uli, ang tunay na biktima ay hindi ang makapangyarihan. Ang tunay na biktima ay ang mamamayang Pilipino na ang tanging pagkakamaliwa ay nagtiwala at bumoto sa atin. Madam Speaker, mahal natin ang ating bayan. I rise today not merely to blame, but to warn. Not merely to criticize, but to confront the truth. Sapagkat hindi na tayo maaring magpatuloy sa kasinungalingan. Hindi na tayo maaring magpanggap na normal ang lahat habang nasusunog ang bahay ng ating bayan. Our problem is not merely economic. Our problem stems from the kind of politics that we have allowed to dominate our country. Politics of patronage, politics of dynasties, politics of corruption, politics of convenience, and politics without accountability. I decided to deliver this persona speech to help President Marcos and this government face the issues squarely. Kailangan natin maging tapat sa bayan. Hindi mangyayari ang nakawan sa ganitong kalaking kung walang pagpayag, pagkukonsinti o pakinabang ang mga nasa pinakamatataas na pwesto ng kapangyarihan. In my petition before the Supreme Court regarding the constitutionality of unprogrammed appropriations, lumabas ang mga saro para sa flood control projects, bilyon-bilyon, under the UA na may pagpayag ang Pangulo. Ang ating Pangulo ang may pangunahing may pananagutan sa problemang ito. Alam ko, maging ang ating Vice President may ambag sa kaguluhan na nangyayari sa ating bayan. Marami sa Senado ang nakipagsabwatan na nahimik habang nangyayari ito. Kaya ngayon, yan yung punot dulo ng pinag-aawayan nila dyan. Alam ko rin po, dito sa Kamara, yung pinakamatataas na pinuno ng 19th Congress. Sa katunayan, ang committee chairman, si Saldico, tumakas na. Nagpapasarap na sa Paris habang lahat tayo'y naghihirap dito. Sa halip na magmaang-maangan, harapin natin ang katotohanan. Kaya ngayong hapon, sana makarating sa ating Pangulo. Pakinggan mo naman yung mga abang tinig. Sa SONA, sa July 27, ang nais marinig ng sambayanan ay hindi palusot, hindi pagtuturo kung kani-kanino, hindi scripted optics, hindi bagong palabas. Ano pa asahan natin lahat naman ng pinahayag, lalo-lalo pagka nagpahayag na tagapagsinungaling ng Malacanang di umano na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Puro po pagsisinungaling wala nga pong achievement na maipakita Hindi po ba? At nga, puro Duterte lang po ang issue nila. Yan po mga kababayan. Si Eresi po ay isa pong dilaw. Liberal po yan. Dilaw na dilaw po yan. Nakita niyo po? Kahit binabanatan niya. Nakita niyo po, binabanatan niya si BBM. Pero nakita niyo po bumanat. Nakita po ba ninyong bumanat yung ibang dilaw? Yung pink, liberal? Bumabanat po ba dyan si Kiko? Si Risa Hontiveros? Si Bam Aquino? Lalo-lalo po yung Makabayan Black. Bumabanat po ba sa Marcos ngayon sa grabing korupsyon? Tahimik. Lalo-lalo si Laila de Lima. Hindi po ba? Mga dilaw po yan. Tanging si Eresi lang po ang bumabanat sa kanila, sa grupo nila. Bakit kaya yung iba hindi? At pati simbahan, never bumanat. Si Eresi lang bumabanat sa dilaw, at sa liberal at sa pink. Nakapagtataka. Hindi po ba? Ano na po nangyari sa iba na mga dilaw, pink, liberal, simbahan, Makabayan Black na galit sa korupsyon at sa Marcos? Nakasiper ang mga bibig. Lalong-lalo'y pambansang asong ulol na galit din po nung panahon sa Marcos. Ngayon, nakasiper na rin ang bibig. Kasama kaya lahat sila sa sinasabi ni Erese?
na nakinabang sa napakalaking korupsyon nangyari sa ating bansa. Kaya nga po tinuturong mastermind ni Erese ang tinatawag na bangag na kanyang ate. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, si Erese. Tinawag niyang mastermind ang tinatawag na bangag na kanyang ate sa grabing korupsyon. Tinuruan niyang maging korap ang buong gobyerno hanggang sa LGUs. Tinuruan niyang maging korap di umano. Totoo po yun. Ang pera ng taong bayan, dinala po sa puro ayuda. Ayuda dito, ayuda doon. At ngayon ang programa sa mga barangay. Kaya totoo po yung sinasabi ni Erese dahil nangyayari po sa barangay namin yan. Pag nanggaling na po kay Kapitan, yung 5,000 nagiging 1,000 na lang, 1,500. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang korupsyon hanggang baba. Kung talagang ikaw, mga kababayan, ay mahusay kang Pangulo, hindi mo dadalin sa puro ayuda ang iyong programa. Dadalin mo sa pag-unlad at makapagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino para hindi maging wantamad. Ang nangyari kasi, programang puro ayuda, ang pakinabang sa kanila malaki dahil ugat ng korupsyon. Pag naubos na ang 5,000, naubos na ang 1,000, 1,500, mahirap pa rin ang sitwasyon natin. Pero sila, nagkakamalang pera nila. Kaya nga gustong-gusto nila si BBM eh. Dahil ang programa ni BBM ay gustong-gusto ng mga politiko. Sagana-sagana sila sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kailan kaya matatapos ang paghihirap ng mga Pilipino sa mga hayop na ito? Dahil hanggang ngayon, ang ating tagapagtanggol na mga men in uniform ay tulog na tulog po sa korupsyon sa ating bansa. Nakakalungkot. Unbelievable. Excuse me po. Maraming salamat po mga kabayan. Yan po ang nakakalungkot po. At dadanasin pa natin yan. Tuloy-tuloy po yan. Hanggang sa dulo na sila po'y naglilingkod na ayaw nang umalis. Ganyan-ganyan po. Tuloy-tuloy po yan. Dahil nagkakamal na sila ng limpak-limpak na salapi. At sila po ay nasa cancer na. Cancerous na po. Isa na pong cancer ang korupsyon ngayon sa ating bansa. Stage 4, mahirap na pong gamutin. Lalo-lalo po pag sila ang naglilingkod sa ating bansa. Hindi na po mawawala yan. Dahil magmula sa taas, nag-uumpisa ang korupsyon. Grabe. Ingat-ingat po kayo mga kabayan. Thank you po. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada. Ani Jo, si Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Tatay Nick from Toronto, Canada. Gayat Siena. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi. Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Legaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kabayan, taste lang po muna tayo. Taste lang po. Muli po. Bye-bye.